Iginiit ng MILF o ng Moro Islamic Liberation Front na gumagana ang mga armas na kanilang itinurn over sa IDB o ang Independent Decommissioning Body. Ang mga armas na ito nakalagak sa mga container van na nasa loob ng Camp Abu Bakar. Gwardyado raw ito ng mga tauhan ng IDB. May report si Joseph Morong. 51 high-powered firearms at 24 na cruiser firearms ay itinurn over ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ibinigay nila ito sa Independent Decommissioning Body o IDB, isang third party na napagkasunduan ng MILF at gobyerno ng mga ngalaga sa mga armas. Pagkatapos ng ceremonial decommissioning, ibinahe na mga ito sa Camp Abu Bakar na kilala ngayon bilang Iranun sa Maguindanao. Dahil sa seguridad, bawal ang media sa lugar. Pero sa mga litratong ibinigay ng Office of the Presidential Peace Advisor, makikita ang container van na pinaglalagakan ngayon ng mga armas ng MILF sa loob ng Camp Abu Bakar o Camp Iranun. Nakalagay sa loob ng mga kahon ng mga armas, ipinadlock ito. Ibinigay naman ng chairman ng IDB na si Ambassador Hader Burke ang susi sa isang miyembro ng Verification and Monitoring Assistance Team. They will safeguard the weapons 724. And by shifts, so there will always be such an amount of people guarding the weapons. Sabi ni Burke, napapaligiran ng bakod ang container van at napapaligiran ng mga bantay. May mga Pilipino rin magbabantay ng mga armas ng miyembro ng Joint Peace and Security Team na nasa ilalim ng command ng IDB. May mga ilang nagdududa ng pinaglumaan na ng MILF ang mga armas na ibinigay nila, pero itinanggi ito mismo ni MILF Chairman Alhaj Murad. Nakita ng IDB, they have checked it and all are functioning well. And these are all taken directly from the ground. 75 na mga armas ng MILF ang dinikomisyon. Maliit na bilang kung titingnan natin ay ang tinatayang libo-libong mga armas ng MILF. Sa peace agreement, dapat 100% ng kanilang mga armas ang idedekomisyon. Pero kung mangyayari ito o hindi, nakasalalay sa iba pang aspeto ng prosesong pangkapayapaan katulad na lamang ng Bangsamoro Basic Law. Sabi ni Murad, nag-aalangan ang schedule ng decommissioning kung tatagal pa ang pagpasa ng BBL. Well, of course, because the second phase will be tied up to the BBL, passage of the BBL. Yung 1/3 tied up to the yun ang nasa agreement. Mula rito sa Maguindanao, Joseph Morong, GMA News.